Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay, hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Kahapon, ipinaalala ni Jesus sa atin na maging maingat. Sabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Mga animoy, mga tupa, pero mga nagpapanggap pala, at sila ay mga mababangis na mga asong gubat. Ngayon naman, panibagong paalala ang ibinibigay sa atin ni Kristo sa kanyang pahayag ng kanya pong sabihin na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ito bang bagay na ito ay atin pong naiisip ngayon na makakapasok ba tayo sa langit sa mga ginagawa nating ito? Itingin po, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng nagpupunta ng simbahan ay matik na sa langit. Hindi lahat na miyembro ng organisasyon ng simbahan papasok ng langit. Hindi rin lahat ng pari automatic ay sa langit. Kasi lahat tayo sumisigaw ng Panginoon, Panginoon. Pero kapag sumisigaw ba tayo at nagdarasal ng Panginoon, Panginoon, ay dahil talagang pinupuri natin at kinikilala natin ang Panginoon o may hiningi lang tayo? Hindi magiging basihan, bagamat malaking tulong na tayo po ay laging nagsisimba, laging nagdarasal, anuman ang mga nobinaryo na memorize na natin, rosary, hindi po yan ang magiging basihan kung tayo po ay makakapasok sa langit. Kundi yan din ay isang malaking tulong para tayo po magabayan
patungo sa langit. Marami na pong lektor sa impyerno. Marami na pong MBG sa impyerno. Marami na rin sigurong pari sa impyerno. Ano ba mga kinabibigan? Mga lay minister. Maraming lay minister sa impyerno. Ano pa ba mga organisasyon natin dito? Pero ito po ay paalala lang sa atin, no? Kasi baka masayang, mabaliwala itong ginagawa natin na araw-araw tayong nasa simbahan, pero baka hindi tayo makarating sa langit. So paano tayo makakarating sa langit? Ang magiging pinakabasihan ay kung tayo ba ay may natututunan sa mga utos o mga aral ni Jesus. Kaya nga sabi niya dito, yaon lamang mga nakikinig at hindi lang basta nakinig, nagsasagawa o nagsasabuhay ng mga kautusan. Halimbawa na sa isang kautusan, ano bang mga pinakakilala nating kautusan? May mga nagsiserve sa simbahan, pero hindi naman kasal. May mga nagsiserve sa simbahan, pero may mga kinakasamang iba. May mga nagsiserve sa simbahan, pero nakikikorrupt naman, nagnanakaw naman. Maraming nagdarasal, pero mga magnanakaw din, so hindi nagtutugma. So sa ating ebanghelyo ngayon, pinapaalala ito, dito natin makikita at masusuri kung tayo ba ay mapupunta sa langit. Kasi isang araw, yan, mayroon tayong dalawang kapatid na ipinagdarasal. Dalawa na ba yung picture? Nasa langit kaya sila? Hindi natin masasagot. Pero ipinagdarasal natin na nawa mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Pero tayo ngayon, mga buhay pa tayo, alam pa natin yung ating ginagawa. Alam natin kung may mali, alam natin kung may tama tayong ginagawa sa buhay na ito. Pero isang araw, mamamatay at mamamatay din tayo. At saan tayo pupunta? Sa tingin niyo, saan sila pupunta? Pag ikaw, i-picture ka na lang, sa tingin mo, saan ka mapupunta pagtapos ng buhay dito? Kailangan din natin iniisip yan. Kasi sinasabi na nga ni Kristo, itingo po, no? Sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Wala ito sa number. Kung ilang beses ka nang nagsimba, kung gaano karami ka nang dinasal na rosaryo o nobina, kung ano ang membership mo sa simbahan. Kundi ang kailangan natin masuri, pinakikinggan ba natin at isinasabuhay ba natin ang mga kautusan? Amen?